ang pangtuyo nga libro, ang pagdaog kontra sa mga kaaway, paagi sa gahom ng Diyos. Ang mga Israelita nagdaog sa kalaban, kay ang inda kaibahan, ang Diyos nga gamhanan. Ang mga Kristiyano nagdaog sa dyablo, kay sindahay nagtuo sa Diyos nga si Kristo. Aton siya pamatian, aton siya tuuhan, aton siya pasalamatan. Siya ang Diyos nga gamhanan, siya ang hari ng tanan. Kamusta sa tanan? Kari kang magpamati sa istorya ng mga tawo nga nagdaog kontra sa inda mga kaaway paagi sa gahom ng Dios. Paagi sa pagtuo kag pagsunod ng mga tawo sa Dios, na perdi ninda ang inda mga kaaway. Pamati sa kaset kag magsiro sa mga litrato. Siroa ang masunod nga litrato, pag mabatian mo ini nga tunog. Ang una nga litrato, ang pangamuyo ni Moises, Exodus 17:8. Nang una nga tiyempo, ang mga Israelita ay waya pa ning sarili ninda nga duta. Ang inda pinuno ay si Moises. Nang yadto sinda sa lugar ng Refidim, ging-atake sinda ng mga Amilisita, mintras nagapanaw sinda pakadto sa duta nga ginpangako sa inda ng Dios. Siling ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng pila ka mga tawuhan naton, kag pamunuan mo sa pakikipag-away kontra sa mga Amalesita. Hawiran ko naman ang gintao nga sungkod sa ako ng Diyos, mintras ako ay nagatindog sa ibabaw ng bakuyod." Sinunod naman ni Josue ang gingsugo ni Moises, kaging batuan niya ang mga Amalesita. Si Moises naman, kaibahan sina Aaron kag Hur, ay nagtukad sa bakuyod. Kung ginataas ni Moises ang iya kamot, nagadaog ang mga Israelita. Kung ginababa naman niya ang iya kamot, nagadaog naman ang mga Amalesita. Pinuypuya na gid si Moises, ngani sina Aaron kag Hur, hay nagbuoy ning isa nga bato, kaging papungko didto si Moises, mintras ginahawiran ninda nga nakataas ang mga kamot niya, hasta nga nagtunod ang adlaw. Tungod didto, na perdi ni Josue kag nang iya mga kaibahan ang mga Amalesita. Hambay ni Yahweh kay Moises, "Isulat mo ini nga nagkatabo, agud indi nindo malimutan." Sa ining istorya, ginatudlo sa ato ng Dios nga kahinangyan ang pagtipon-tipon kag ipangamuyo nato ng iban. Ang ikaduha nga litrato, ang mga espiya, mga bilang 13:1. Nang malapit na ang mga Israelita sa duta ngaging pangako ng Diyos sa inda, hambay ni Yahweh kay Moises, "Pumili ka ng ginakilaya nga puno ng kada lipi kag patiktikan mo ang Kanaan, ang duta nga akon itatao sa Indo." Ngani, nagpili si Moises ning 12 nga mga pinuno, kag bag-o magpanaw, gingbilinan sinda ni Moises, "Sanigib ka mo mag-agi tapos magdiretso ka mo sa mga bakuyod. Siruan nindo maayo ang duta. Siruan nindo kung makusog o maluya ang mga tao dito, kung madamo o malaka. Siruadan nindo kung matibay ang pader ng mga syudad o kung waya. Siruan nindo kung matambok
umaniwang ang mga tanuman dito, kag kung madamo ang mga puno nga kahoy o waya. Ayaw kamo mahadlok. Pagbalik nindo, magdaya kamo ning pila ka bilog na mga bunga ng kahoy. Pagkaligad ng 40 kaadlaw nga inda pagpaniktik, nagbalik na sinda, kag nagbalita ka na Moises, Aaron, kag sa bilog nga Israelita. Ging balita ninda ang inda nakita, kag impakita ang mga dayaninda nga bunga ng kahoy, ang siling ninda. Nakaabot kami sa lugar na ginapanitikan nindo sa amon. Maayo ang gutan dito. Abunda sa tanan nga bagay. Pero makusog ang mga tao dito. Madagko ang syudad, kag matibay ang mader. Siling pagid ninda. Higante ang mga nag-start dito, kag aber sino nga magtilaw nga maglusog sa inda, hay lalamunon lang inda ng bilog. Nakita pa namon dito ang mga Bethlehem, nga lahing anak. Halos katatuhod lang ani kami. Hindi naton sinakaya, kay mas makusog sinda sa aton. Pagkatapos ninda magbalita, ging pasilensyo ni Caleb ang mga tao kag nagsiling. Hindi na kita dapat maguyak ning oras. Lusubo na naton sinda kag sigurado gid nga mapiperde naton sinda. Ang ikatuyo nga litrato. Ang makatitingaya nga pagtabok sa suba ng Jordan. Josue 3:1. Pagkamatay ni Moises, si Josue ang nag-ilis nga pinuno ng mga Israelita. Maaga pagid, hay nagbati na si Josue kag ang mga Israelita. Naghalin sinda sa Sitem, pagkadto sa suba ng Jordan. Pag-abot ninda didto, nagtiniranay sinda sa alihid. Pagkaligad ng 3 kaadlaw, nagkadto sa mga tolda ang mga pinuno kag ang siling sa mga tawo. Kung makita nindo nga dayana ng mga pari nga libita ang kabanang tipan, sumunod na kamo. Sa inda nindo masasayuran, kung diin kamo maagi, kay waya pa kamo nakakalidiri, abersan o. Siling naman ni Josue sa mga tawo, Ipreparar nindo ang indo sarili sa pag-atubang sa Dios. Kay buwas, siya ay may himuon nga mga makatitingaya, nga indo makikita. Satya dini nga paagi, masayuran ninda nga ako ang nagpili sa imo. Hambay sa mga pari nga magadayan ang kabanang tipan, nga magdiritso na sinda sa suba ng Jordan, pero magduyog sinda pag nakatungtong na sa tubig. Pagkatapos, gintawag ni Josue ang mga tawo. Palapit kamo, kag pamatiin nindo ang ginapahambay ng Dios sa indo. Dire nindo masasayuran, nga ang Dios nga buhi hay kaibahan nindo. Pag-abot nindo sa kabuak ng suba, ipapipirdi niya sa indo ang tanan nga nagaistar didto. Kung ang mga pari nga may dayanang kabanang tipan, hay maglungoy sa tubi, magapara ang pagbaha ng suba. Madayom ang tubi ng Jordan ng adto nga tiyempo. Nang makatungtong na ang siki ng mga pari, daya ang kabanang tipan, nagpara ang pagbaha kag ang tubi ay nagpundo sa tungod ng banwa ng Adam, hasta nga nauga ang suba, kag nakatabok ang bilog nga Israelita, nga uga ang inda ginapanawan. Malapit sa Jericho ang inda gintabukan. Ang ikaupat nga litrato. Ang pagkawasak ng pader, paagi sa pagdayaw. Josue 6:1. Nang nabalitaan ng mga taga-Jericho nga nakatabok na ang mga Israelita sa suba, gingbawal ninda ang abersin-o nga magluwas o magsuyod, kaging sara ninda ang puwertahan ng syudad, agod waya ning may makasuyod nga mga Israelita. Hambay ng Diyos kay Josue. Pamati ini, ipapiperde ko sa imo ang mga taga-Jericho, kaibahan ng hari kag maisog nga mga sundalo. Ikaw, kag ang imo mga sundalo, hay maglibot sa Jericho, isa ka bisis kada adlaw, sa suyod ng 6 kaadlaw. Pauna sa kabanang tipan ng 7 nga pari, nga may daya nga mga trumpita nga himo sa sungay. Sa 7 kaadlaw,
makapito kamo kabisis maglibo sa syudad. Pagkatapos, huyo po ng mga pari ang dayaninda nga trumpita. Pagkabati nindo ng isa ka makusog kag mahaba nga tunog ng trumpita, suminggit kamo tanan ning pinakamakusog. Sa adto nga oras, masisira ang pader kag waya gid problema nga makakasuyod kamo tanan sa syudad. Ngani, gintawag ni Josue ang mga pari, kaging balita sa inda ang ginghambay ng Diyos sa iya. Kaging sunod nga ninda ang gingsugo sa inda ng Diyos paagi kay Josue. Magtuna sa una nga adlaw, hasta sa pangunom ka adlaw. Nang pampito na ka adlaw, bumangon sinda ng maaga pagyed, kag tumiyog ng makapito ka beses sa syudad. Pagkatapos ng pampito ka tiyog, ginghuyop na mga pari ang inda mga budyong nga himo sa sungay, kaging sugo ni Josue sa mga tawo. Singgit kamo! Gingtao na sa indo ng Diyos ang syudad. Ngani, ginghuyop ng mga pari ang mga trompeta, kag nagsininggit ang mga tawo ng mabatian adto. Natumba, kag nasira ang mga pader, kaging lusob ninda nga waya gidhuga ang syudad. Ging pangpatay ninda ang tanan nga tawo, nga liyaki kag babaye, maguyang o bata, kag pati ang tanan nga hayop. Ang ikalima nga litrato, ang pagkaperde ng mga Israelita. Josue 7:2. Pagkatapos adto, nagsugo si Josue ng pila ka tawo para tiktikan ang isa paninda nga kaaway, ang syudad ng Ai. Pagbalik ninda, siling ninda kay Josue. Hindi na kahinangyan nga makaton pa ang tanan nga sundalo. Magpadaya na lang ng 2,000 hasta 3,000 mga sundalo agud usubo ng syudad ng Ai kay may suslanda itong syudad. Ngani, 3,000 nga mga sundalo ang naglusob sa Ai, pero napaatras sinda ng mga taga-Ai. Namatayan sinda ning 36 ngani hinadlukan gid sinda. Sa natabo, ginggis ni Josue ang iyabaro sa sobrang nga kalisod, kag nagluhod sa atubangan ng kabanang tipan ni Yahweh. Nagbutang da siya ning abos sa uyo, kag nagluhod kay ibahan ni Josue, ang mga pinuno ng Israel, hasta nga nagtunod ang adlaw, ang pangamuyo ni Josue. Yahweh, amon Dios, basiging patabok mo pa kami sa suba ng Hordan. Kung ipapiperde mo landa kami sa mga Amoreo, maayo pa hay didto na lang kami sa kabuak ng Hordan. Ano ang himuon ko? Niyan nga umatras sa kaaway ang Israel. Ang sabat ng Diyos kay Josue. Tindog na dira, sinuway ninda ang akon sogo. Nagbuoy sinda ning mga butang nga ginsogo ko nga dapat sunugon. May gintago sinda nga pagkabutang, inaang kabangdanan, kung basi hindi sinda makabato sa kaaway. Waya gid ning maayo nga kabuhi ang tawo nga nagasuway sa sugo ng Diyos. Ang ikaunom nga litrato, ang kasalanan ni Akan. Josue 7:16. Ngani, maaga pagyed bumangon si Josue, gaging papila ang bilog nga Israel, suno sa indalipi, kag napili ang lipi ni Huda. Gintawag ang lipi ni Huda, kag napili si Akan. Ngani, siling ni Josue kay Akan. Magbalita ka ning matuod. Ano ang imo ginghimo? Nagsabat si Akan. Nagkasala ako sa Diyos ng Israel. Paagi sa mga bagay naging buhay ko sa Jericho. May nakita ako nga isa ka mamahayon nga baro, nga himo sa Babylonia, mga wayo ka kilo nga pilak, kag isa ka barang nga bulawan nga sobra sa 2 ka kilo. Gingbuoy ko adto, kag ginlubong sa duta, sa suyod ng akong tolda. Gingpabuoy adto sa tolda ni Akan, kag ginpakita sa tanan kag sa atubangan ng Dios. Gingdayan ni Josue kag ng bilog nga Israel si Akan, imawda ang pilak, ang baro, kag ang bulawan sa lugar nga ginatawag Akor, ang gusto silingon kagulo.
Gingdayada ninda ang iya asawa, mga unga, mga hayop, kag ang tanan niya nga pagkabutang. Siling ni Josue, Ikaw ang kabangdanan ng pagkadisgrasya namon. Ngani, ikaw naman yan ang pasakitan ni Yahweh. Daya ang bilog nga sundalo, kumadto kamo kag atakihon ang ay. Ayaw kamo mahadlok, kay itao ko sa indo mga kamot, ina nga syudad. Ngani, gingsunod ng mga Israelita ang gingsugo ng Dios kag naperdi ninda ang ay. Waya kita ning pwede nga maitago nga sala sa Dios. Ang ikapito nga litrato. Ang pagduyog ng adlaw kag bulan. Josue 10:1. Sa kahadlok ng mga taga-Kanaan, nagpasugo si Adonisedek kay Uham, hari ng Hebron, kay Periam, hari ng Hamot, kay Hapeya, hari ng Lakwes, kag kay Deber, hari ng Iglon, para batuan ang mga Israelita. Tiyad ini ang iyaging pasayod. Kahinangyan namo ng indubulig. Dapat lusubo nato ng Gabaon, kay sindahay nakipagkasundo kay Josue kag sa mga Israelita. Nagkaisa nga ni ang 5 kahari. Nagpasayod naman kay Josue sa kampo ng Gilgal ang mga taga-Gabaon. Ayaw kami nindo pagpabayling na indo mga hulipon. Kari ka mga daan at utabangan kami, kay ginabuligan kami ng 5 nga hari ng Amoreo. Ngani, nagtabang si Josue halin sa Gilgal. Kaibahan ang tanan niya nga mga sundalo nga puro maisog kag mayad sa pakikipag-away. Hambay ng Dios kay Josue. Ayaw mahadlok sa inda, ako ang bahaya sa imo. Makadaog kamo kontra sa inda, wayaning aber isa nga makabato sa indo. Halin sa Gilgal, nagtukad si Josue, nang adto nga gabi, naabutan niya nga bukon preparado ang mga kaaway. Gingtugutan ng Dios nga magulpihan ang kaaway pagkakita sa puwersa ng Israel. Mintras nagapalahay sinda sa mga Israelita, gingpauyan na naman sinda ng Dios ning madagko nga yelo halin sa langit kag kadamo-damo ang namatay. Madamo pa ang namatay sa pagtupa ng yelo kaysa armas ng mga Israelita. Nang adtong adlaw, ang mga Israelita ay gingpadaog ng Dios kontra sa mga Amoreo. Siling ni Josue nga nababatian ang tanan nga Israelita. Magpara ka adlaw sa tungod ng Gabaon, kag ikaw da bulan sa patag ng Ayalon. Nagduyog nga ni ang adlaw, kag waya naghuyag ang bulan, hasta nga maperdi ng mga Israelita ang inda mga kaaway. Ang ikawayo nga litrato. Ang mensahe ni Josue sa mga Israelita sa lugar ng Sikem. Josue 24:1. Ang duta ng Kanaan ay naging pag-aari ng mga Israelita suno sa pangako ng Dios. Siling niya, Ini ang ginapahambay sa indo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nang una, ang indo mga katiguyangan ay nagaistar sa kabuak ng subanang Euphrates. Isa dire ay si Tare, nga tatay ni Abraham kag ni Nakor. Sumasamba sinda sa iba nga Diyos-Diyosan. Pero pinili ko dito si Abraham. Kagingdaya ko siya sa lugar ng Kanaan, ngaging pangako ko sa iya. Ging tao ko sa iya nga unga si Isaac. Kag naging unga naman niya si Esau, kag si Jacob. Pagkatapos, sinugo ko si Moises kag si Aaron, kag paagi sa bulig ng mga makatitingaya, naging pakita ko sa mga taga-Ehipto, nakaluwas sinda sa pagkaulipon. Pagkatapos, gingdaya ko kamo sa lugar ng mga Amoryo, kaging paperde ko sa indo ang tanan nga mga naga-istar dito. Ngani, ang Dios lang ang indo serbisyuhan, kag kung hindi kamo magserbisyo sa Dios, hambayan nindo kung kanino kamo magserbisyo. Nagsabat ang mga Israelita, Waya kami ng plano nga talikuran ng Dios, kag magserbisyo sa mga Diyos-Diyosan.
Isipon naton ang kaluwasan nga ginghimo ng Dios paagi sa sakripisyo ni Hesukristo. Ngani, ihalad naton ang aton bilog nga pagkatawo, kag siya lang ang aton sambahon, paagi sa pagserbisyo nga may katutom. Ang ikasyam nga litrato. Ang mensahe ni Deborah kay Barak. Mga Hukom 4:1. Pagkamatay ni Josue, ang mga Israelita ay tumalikod naman sa Diyos. Ngani, gimpabayan sinda ng Diyos nga maperdi ni Haring Haben ng Asor. Ngani, nagpangayo ning bulig sa Diyos ang mga Israelita. Nang adto nga tiyempo, si Deborah nga asawa ni Lapidot, isa kamiyog balita ng mensahe ng Diyos, kag siya ang hukom ng Israel. Nagamna na niya nga magpungko sa idayom ng puno ng palma sa mabakuyod nga lugar ng Ephraim, sa tunga-tunga ng Rama kag Betel. Didto siya ginakadto ng mga tawo agud mamati sa iya mga laygay. Isa ka adlaw, gingpatawag niya si Barak nga unga ni Abinoam, nga taga Kades, Neptali. Siling niya kay Barak, kinapahambay sa imo ng Dios, nga pumili ka ning napuyo kalibo nga mga sundalo, sa lahi ni Neptali kag Zabulon. Dayasinda sa bukid ng Tabor. Batuin nindo sa may suba ng Sison, ang sundalo ni Sisara, ang puno nga sundalo ni Haben. Pero mapiperdi mo siya. Nagsabat si Barak, Makadto ako kung kaibahan ka. siling ni Deborah, Kung imaw, manunot ako, pero waya kaning mababaton nga padungog, kay si Sisara hay ginapaperdi ng Diyos sa isa ka babayi. kag nagnunot ngani si Deborah kay Barak. Ang ikanapuyo nga litrato. Ang pagdaog ni Barak kontra sa mga kaaway. Mga Hukom 4:11. Sa inda paglusob sa mga kaaway, may nakabalita kay Sisara nga si Barak ay pakadto sa lugar ng Tabor. Ngani, gingtipo niya ang siyam kagatos niya nga karwahe kag tanan nga sundalo. Kag halin sa lugar ng Haroset ng mga Hintel, hay gingpakadto niya ang iya mga sundalo sa may suba ng Sison. Siling naman ni Deborah kay Barak, Magpreparar ka sa paglusob. Ini nga adlaw hay ginghimo ng Diyos, agud perdihon mo si Sisara. ngani, nagkadto si Barak kag ang napuyo kalibo nga sundalo sa bukid ng Tabor. Nang umatake sina Barak, nilito ng Diyos sina Sisara. Nag-iya-iya ning jagan ang mga sundalo. Si Sisara naman hay nagpanaog sa iya karwahe kag nagpanago sa nagalahay sa iya. Pero nilahay ni na Barak ang mga sundalo ni Sisara hasta sa lugar ng Haroset ng mga Hintil kag napatay ninda ang tanan nga sundalo niya. Ang ika-11 nga litrato. Ang pagpatay ni Jael kay Sisera. Mga Hukom 4:17. Si Sisara ay nagjagan palayo sa mga nagalahay sa iya kag nagpanago sa tuldan Jael nga asawa ni Heber kay magkaamigo si Haring Haben nga taga Hasor kag ang pamilya ni Heber. Nang makita ni Jael nga nagapalapit si Sisara, siling niya, Dayon sa ako ning tulda, ako ang bahaya sa imo. ngani, nagsuyod si Sisara kay ginpapanago siya ni Jael sa likod ng kortina. Siling ni Sisara kay Jael, Painom mo ako, kay kauhaw-uhaw gid. ang babae ay nagbuoy ning pilitan nga puno ning gatas. Pinainom niya si Sisara kag ginpapanago liwat. Siling ni Sisara, Dira ka lang sa pertahan. Pag may nagapanugid sa akon, sila nga ngawaya ako. tungod sa sobrang nga kabudlay, nakatuyog si Sisara. Nang makita ni Jael nga inihay tuyog na,
Nagbuoy siya ning isa ka maso, kag isa ka pangpalpal ng tulda, kag imaw ang pinangpukoy niya sa agtang ni Sisara, hasta sa lumapo sa duta. Tiad-adto nga paagi namatay si Sisara. Nang umabot si Barak nga nakipagkita kay Sisara, siling niya, Yari ang ginapangita mo. Pagsuyod ni Barak, nakita niya si Sisara nga patay na. Nakahayang ini sa duta, kag yadto pa sa agtang ang pangpalpal ng tulda. Nang adto nga adlaw, sa bulig ng Dios, hay naperdi ng Israel si Haring Haben. Padayon inda ini nga ging pahugaan hasta nga inda ini naperdi. Ang ika-12 nga litrato, ang kanta ni Deborah kag Barak, mga Hukom 5:1. Ang Diyos mismo ang nagtaon ng pagdaog sa kaaway ng mga Israelita. Nang adto da nga adlaw, sa inda pagdaog, si Deborah kag si Barak hay nagkanta ning tiyad ini. Dayawo ng Diyos, dayawo ng Diyos, ang mga Israelita ay may kaisog, nga magbato sa inda mga kaaway. Kabay pa, O Diyos, maubos ang kaaway mo. Kag mabuhi abersan, O, ang mga tawo nga matutom sa imo. Kag ang mga Israelita ay nabuhi nga may katawhayan sa suyod ng 40 katuig. Aawayan ni Satanas ang mga nagasunod kay Hesus. Pero, gingpakita ng Diyos sa aton kung paano kita magkaigwagahom laban kay Satanas. Magpamati kag magtuon sa ini nga mga istorya halin sa Biblia. Si Rua ang masunod nga litrato kung indo mabatian ini nga tunog. Ang ika-13 nga litrato, ang pagpakita ng anghel kay Gideon, mga Hukom 6:11. Pagkatapos, tumalikod na naman sa Diyos ang mga Israelita, ngani sindahiging pasakop niya sa taga-Madyan sa suyod ng 7 katuig. Indi gid sinda makabato sa mga Madyanita. Ngani, nagpangayo sinda ning bulig sa Diyos parte sa inda problema. Nang mabatian ng Diyos ang inda pangamuyo, imaw ini ang iyaging siling paagi sa iya mensahero. Gingluwas ko kamo bilang ulipon sa tanan nindo nga kaaway. Nagbilin pagid ako nga ayaw kamo magsamba sa Diyos-Diyosa ng mga Amoreo. Pero waya kamo nagpamati. Isa ka adlaw, sa lugar ng Opra, mintras nagagiok si Gideon ning trigo, nag-abot ang anghel ng Diyos, kaging palapitan siya, kag ang hambay sa iya. Maisog nga bayani, kaibahan mo ang Diyos. Nagpanguta na si Gideon. Kung kaibahan namo ng Diyos, basig ipabayan na niya kami? Siling ng Diyos. Panaw na, kag gamita ang bilog mo nga kuso, sa pagluwas sa mga Israelita, kay ibhan ta ikaw. Nagsabat si Gideon, Pauno ko maluwas ang Israel? Ang lipit ni Manasis ang pinakamaisot, kag ako naman ang pinakamahina sa amon. Hambay siya ng Diyos. Mailuluwas mo ang Israel, kay buligan ko ikaw. Siling ni Gideon, Kung nalilipay ka sa akon, tawi ako ning palatandaan nga ikaw gida ang nagsugo sa akon. Ayaw anay maghalin para makahalad ako sa imo ning pagkaon. Nagsabat ang Diyos. Sige, huyaton ko ikaw. Ngani, nagpanaw si Gideon. Pagkaluto, gingbutang niya ini sa basket, kaging halad niya ini sa anghel ng Diyos. Hambay siya ng anghel. Itungtong mo sa mabahoy nga bato ang karne kagang tinapay. Pagkatapos, buhusan mo ning sabaw. Imaw ngani ang ginghimo ni Gideon. Ang pagkaon ay gintandog ng anghel, paagi sa sungkod. Nagkaigwan ning kalayo, kag nasunog ang halad. Kagulpi na lang nga naduya ang anghel. Imaw pa lang nga nagpati si Gideon,
nga anghel gida ng Dios ang nakaistorya niya. Ang ika-14 nga litrato, ang pagsira ni Gideon sa mga rebolto. Mga Hukom 6:25. Pagkatapos adto, nagpatindog si Gideon ning altar, kagintawag niya nga, si Yahweh hay katawhayan. Hasta niyan, hayad to pa adtong altar. Pagkagabi, hambay ng Dios kay Gideon, buya ang turo ng imo tatay, adtong 7 ka tuig na. Gubaa ang altar ni Baal, ngaging pahimo ng imo tatay, kag wasaka ang ribulto sa lihid ng altar. Pagkatapos, magpatindog kaning isa nga maayong nga altar para sa Dios. Gingdaya ni Gideon ang napuyo nga iya bataan, kaging tuman ang gingsugo sa iya. Pagkaaga, nakita na lang ng mga tawo nga guba ang altar ni Baal. Nagpinangutanan sinda, sino ba yan naghimo ini? Sino ba yan naghimo ini? Pagkatapos, nasayuran ninda nga si Gideon ang naghimo adto. Ging pangita ninda si Joas kag nagsiling, paluwas sa diri ang unga mo. Paluwas sa diri ang unga mo. Paluwas sa diri ang unga mo. Papatayin na mo siya. Kay ginuwalya ang templo ni Baal. Kay ginuwalya ang templo ni Baal. Nagsabat si Joas, apinan ba nindo si Baal? Kamu pa ba ang dapat mag-apin kay Baal? Kung siya ay matuod nga Diyos, basi hindi niya kaya nga proteksyonan ang iya sarili, kay altar man niya ang gingguba. Tunaad to, si Gideon ay ginatawag nga Jerobaal, kay siling ni Joas, pabayin nindo nga proteksyonan ni Baal ang iya sarili, kay altar man niya ang gingguba. Mga amigo kag mga amiga, ang Dios ay makagagahom kaysa mga Diyos-Diyosan nga himo sa bato kag kahoy. Masundo naton ang Dios. Ang ika-15 nga litrato, ang pagpili sa mga sundalo para dayon sa gera. Mga Hukom 7:1. Pagkatapos adto, si Gideon ay gimpakusog ng Espiritu ng Dios. Ngani, nagbuoy siya ning trompeta nga himo sa sungay, kagimpatunog niya bilang sinyas sa mga kalyakihan ng lipi ni Abieser. Nagpasugo siya sa mga lipi ni Manases, Aser, Sibulon, kag Neptali. Nagpalapit naman sinda nga tanan, kag nagakaisa nga nagsunod kay Gideon. Pagkaaga, nagpanaw si Jerobaal o si Gideon, kaibahan ang iya mga tawuhan. Nagkampo sinda sa may tuburan ng Harod. Ang mga Madyanita naman ay hampig sa norte sa bakuyod ng More. Hambay ng Dios kay Gideon. Kadamo-damo ang kaibahan mo. Basi, isipon ninda, nga naperdi ninda ang mga Madyanita, nga bukon paagi sa bulig ko. Ngani, silinga sa inda, nga ang tanan nga nahahadlok, hay pwede na nga makaulit. Kadamo pa ang nabilin. Daya sinda sa lihid ng sapa, dito ko ihambay, kung sino ang dayon mo, kag kung sino ang hindi. Imaw ngani ang ginghimo ni Gideon. Pag-abot ninda sa sapa, hambay ng Dios. Ang tuyo kagatos, nga nagsandok sa pag-inom, ang dayon mo, sa paglaban sa mga Madyanita, pauliya na adtong iba. Pagkatapos nga mabuoy ang inda mga gamit, ging pauli na ni Gideon ang tanan nga Israelita, puwira sa 3 kagatos. Ang ika-16 nga litrato, ang pag-atake ni Gideon. Mga Hukom 7:19. Ang mga sundalo
kag mga kamelyo ng Madyanita hay indi mabilang sa sobra kadamo. Ang kay Gideon hay 3 kagatos lang. Pero, kinghambay ng Diyos sa iya kung ano ang himuon. Lusuban na nindo ang mga Madyanita, kay mapiperde na nindo sinda. Magpreparar kamo! Kay ipapaperde na sa ato ng Diyos ang mga Madyanita! Gengtunga niya sa 3 kagrupo ang iya mga tawuhan. Pag malapit na kamo sa inda kampo, siruan nindo ang himuon ko, kag himuon da nindo. Pag nabatian nindo nga ging huyop namon ang amon budyong, huyop pa da nindo ang indo budyong kag suminggit kamo nang kay Yahweh kag kay Gideon. Mga tunga-tunga ng gabi, hayos kay ilis pa lang ng grupo ng tanod nang makalapit sa kampo ng mga Madyanita sina Gideon. Hinuyop ninda ang inda budyong, dungan basag ng inda mga tibot, mintras nagasinggit. Kag mintras ginahuyop ng 3 kagatos nga mga Israelita ang inda budyong, ging pinaaway ng Dios ang yadto sa kampo, kag nag-iya-iya sinda ning diyagan palayo. Pinatay ninda kag pagkatapos, dinaya ninda kay Gideon sa kabuak ng Jordan ang uyo ni na Oreb kag Siib. Mga amigo kag mga amiga, aber kita hay maluya kag malaka pareho ni Gideon, buligan kita ng Dios kontra kay Satanas. Ang ika-17 nga litrato, ang pagpatay ni Samson sa leon, mga Hukom 14:1. Pagkamatay ni Gideon, ang mga Israelita ay tumalikod na naman sa Diyos. Ngani, gingpabayaan ng Diyos ang mga Israelita nga ulipuno ng mga Palestino. Pero, nagpadaya ang Diyos ng isa katawo nga ang pangayan ay Samson para maging pinuno ng mga Israelita. Isa kaadlaw, si Samson ay nagkadto sa lugar ng Timna, kag nakakita siya dito ning isa ka dalaga nga Pelestia. Nang siya ay adto na sa inda, siling niya sa iya tatay kag nanay. May nakita ko nga dalaga sa Timna, kag siya ang gusto ko nga mapangasawa. Nagpangutana ang iya mga maguyang. Waya ka ba ning mapilis sa aton mga kahalihan o kasimanwa? Nagsabat si Samson. Basta. Siya ang gusto ko nga mapangasawa. Waya kasayod ang mga maguyang ni Samson, nga ang ginahimo niya ay plano ng Diyos, agud girahon ang mga Pelisteo, kay ang Israel ng adto nga tiyempo ay sakop ng mga Pelisteo. Ngani, nagkadto ang mga maguyang ni Samson sa Timna, kag nagnunot siya. Sa dayan, sa may tanom nga ubas, bag-o makaabot sa banwa, inatake siya ng isa ka leon nga nagangurob. Gingpakusok siya ng Espiritu ng Diyos. Kag binali niya ang leon nga daw lang ang kambing. Pero waya niya adto ging balita sa iya mga maguyang. Ang ika-18 nga litrato, ang pagpayos ni Samson sa iya mga kaaway, mga Hukom 15:1. Isa ka beses, tiyempo ng anihan ng trigo, si Samson ay nagbisita sa iya asawa, kag may diya siya nga kambing. Pero pag abot niya, waya siya ginpasudla ng iya panugangan nga lyaki. Kag ang siling sa iya, Kalaom ko, hay hindi mo na siya balikan. Nga niging tao ko na siya sa amigo mo. Nagsabat si Samson. Sa ini nga ginghimo mo, hindi na nindo ako mababasoy kung ano ang hihimuon ko sa indo, mga Pilisteo. Dali-dali siya nga nagpanaw, kag nagpanakop ning 3 kagatos nga ayam nga sa kabyasan nagaistar. Ginghigot niya ini sa ikog ning tigduha, kag gimbutangan ning maisot nga muron. Pagkatapos ay ging sugaan niya ang muron kaging buhian sa triguhan. Ngani, nasunog ang tanang nga trigo. Bukon lang ang mga naani na,
kundi pati atong waya pa naaani. Imawda ang ginghimo niya sa tanuman ng olibo. Sa natabo, ging pangutana ng mga Pilistiyo kung sino ang naghimo adto. Kag nasayuran ninda nga si Samson. Nasayuran da ninda ang kabangdanan kung basi ginghimo adto ni Samson. Ngani, ging pangita ninda ang babayi kaging sunog pati ang tatay. Tungod sa natabo, lalo nga nahangit si Samson. Siling niya, sa ini nga ginghimo nindo sa akon, mabayos gid ako sa indo. Inatake sinda ni Samson, kag kadamo ang iya napatay. Ang ika-19 nga litrato, ang paggapos kay Samson, mga Hukom 16:4. Sa lugar naman ng Sorek, hay may dalaga nga ang pangayan hay Delilah. Nagkagusto si Samson sa iya. Ging istorya naman ng 5 nga pinuno nga Pilistiyo ang babayi. Siling ninda, himuin ning paagi, kung ano masayuran, kung ano ang sikreto na iya kusog, agod mabihag namon siya. Pag nahimo mo na, tawan ka namon tig 1,000 kag 100 nga pilak. Ngani, nangging bisita siya ni Samson, nagpangutana si Delilah. Diin bagalin ang imo kusog. Kung pananglit may magdakop sa imo, ano ang dapat imuon para hindi ka makabato? Nagsabat si Samson, sayod mo, tuna nang unga pa ako, ginglain na ako para sa Diyos. Abirsan waya pa natutupihi ang akon buhok. Ngani, pag nautod ang akon buhok, magaluya ako, pareho ng ordinaryo nga tao. Nabatyagan ni Delilah nga nagabalita na si Samson ning matuod. Ngani, ging balita niya ini sa mga Pilistiyo. Isa kagabi, mabangon na kunta si Samson pero waya niya nabatyagi nga gimbayaan na siya ng Diyos. Binihag siya ng mga Pilistiyo, kaging lukat ang iya mga mata. Siya ay gingdayaninda sa lugar ng Gaza, ginggapos din kadina nga bronse, kaging patrabaho sa gilingan sa prisuhan. Ang pang-20 nga litrato, ang pagkamatay ni Samson, mga Hukom 16:23. Isa kaadlaw, nagatipon-tipon ang mga pinuno nga Pilistiyo, agod magsilibrar kag maghalad sa Diyos-Diyosan ninda nga si Dagon. Sa inda pagsilibrar, nagkanta sinda ng Ginpadaog kita ng aton Diyos kontra kay Samson ngaton kaaway. Ginpadaog kita ng aton Diyos kontra kay Samson ngaton kaaway. Ang lugar nga hindi ginatipunan ay kahut-huot gid sa kadamo ng tawo, babaye kag liyaki. Tanan-tanan hay may 3,000. Yadto da ang mga pinuno ng Pilistiyo. Kalipay-lipay sinda nga ginasiro si Samson. Nagpangamuyo si Samson. Diyos nga makagagahom, maluoy ka sa akon. Ginapangabay ko nga pakusuga ako liwat. Agud, makabayos ako sa mga Pilistiyo, nga naglukat ng akon mga mata. Gingtipon niya ang nabilin kakusog, kaging tuyod ang mga haligi. Naguba ang inda ginatipunan, kag kaibahan nga natumbahan ang mga pinuno, kag ang tanan nga Pilistiyo nga yadto sa suyod. Ngani, ang napatay niya sa oras ng iya pagkamatay ay mas madamo kaysa makusog pa siya.
Mga amigo kag mga amiga, kung itao lang nato ng aton sarili sa Dios, tawaan gid niya kita ning kusog para maperde si Satanas. Ang pang-21 nga litrato, ang pag-ayo ni Jesus sa tawo nga ginggamhan ng mga malain nga espiritu. Lucas 8:26. Madugay nga mga tinuig ang nakaligad, pagkamatay ni na Gideon kag Samson, gingunga naman si Jesus. Mintras ginawali niya ang maayo nga balita, halin sa Dios, nagtabok siya sa kabuak ng tinagong dagat ng Galilea, kag nagdunggo sa lugar ng Gerasenes. Pagkasalta ni Jesus, gingsumpong siya ng isa kalyaki nga nagaistar didto. Ini nga tawo hay ginagamhaning madamo nga demonyo nga ni waya na siya nagabaro kag sa kuiba na siya nagaistar. Pagkakita niya kay Jesus, nagsinggit siya, naghapa sa atubangan kag naghambay ning makusog. Jesus! Unga ng pinakamataas nga Diyos! Anong labot mo sa akon? Nagapakitloy ako sa imo! Ayaw ako pagpahugai! Ging pangutana siya ni Jesus. Ano ang imo pangayan? Nagsabat siya. Batalyon! Kay kadamo-damo kami! Kag nagpakitloy sa inda si Jesus, nga indi sinda palayason dito nga lugar. Tapos nagluwas ang mga demonyo, kang nagsuyod sa mga baboy. Ngani, ang tanan nga mga baboy ay nagdinaguso sa pangpang, hasta nga nagkahuyog sa dagat, kag nagkalumos. Pagkakita ng mga miyog alila, nagjagan sinda, kaging pinamalita sa mga tawo ang natabo. Ang mga tawo nga nagaistar didto, ay nagpakitloy kay Jesus, nga maghalin sa inda lugar, kay tudugid ang inda kahadlok. Nang nagsakay na si Jesus sa baruto, ang tawo nga dati anay ginggaman ng mga demonyo, ay nagpakitloy sa iya nga kung pwede siya magnunot. Pero waya siya pagdayan ni Jesus, kundi siling sa iya, magbalik ka sa indo, kag ibalita mo sa inda kung ano ang ginghimo ng Ginoo sa imo, kag kung pauno siya naluoy sa imo dati nga kamutangan. Ang ika-22 nga litrato, ang paglimpyo ni Jesus sa templo. Lucas 19:24. Isa kaadlaw, mintras padayon nga nagapanudlo si Jesus parte sa Dios, nagsuyod siya sa templo. Pagkakita niya nga may mga baligya didto, nagbuoy siya ning panghaplit, kaging lahay niya paluwas ang mga nagatinda didto. Siling niya sa inda, nasusulat, ang akon bayay ay pagatawagon nga bayay pangamuyuan, pero ginghimo nindo nga panaguan ang mga ngawat. Kada adlaw, si Jesus ay nagatudlo sa suyod ng templo. Gingtinguha ng mga puno ng pare, ng mga manunudlo ng kasuguan, kag ng mga dunggano ng banwa nga siya ay ipapatay. Pero, waya sinda ni makita nga paagi, agud mahimo ang indaplano. Kay nagapamati gid maayo kay Jesus ang madamo nga tawo. Ang iban nga mga tawo hayangit nga nagsiling, ipakita mo sa amon ang imo gahom, nga maghimo ini. Nagsabat si Jesus, siraa ang akong lawas, kag sa 3 ka adlaw, mabanhaw ako liwat. Ang ika-23 nga litrato, ang pagsugo sa mga disipulo. Mateo 28:16. adto nga mga Hudyo, hayging papatay si Jesus. Pero, nang tuyo ka adlaw, nabuhi siya liwat.
Nang nabuhi liwat si Jesus, ang iya mga disipulo ay nagkadto sa tinagong dagat ng Galilea, sa bukid nga gintudlo sa inda ni Jesus. Nang makita ninda si Jesus, siya ay gingsamba ninda, aber may pila nga nagaduha-duha. Nagpalapit si Jesus kag naghambay sa inda. Ging tauna sa akon ang tanan nga awtoridad sa langit kag sa duta. Ngani, kadto kamo, kag himuan nindo nga disipulo ko ang tanan nga tawo. Bautismohan nindo sinda sa ngayan ng Dios nga tatay, kag ng unga, kag ng Espiritu Santo, kag tudluan sinda nga magsunod sa tanan nga gingsugo ko sa indo. Tandain nindo, ako hay kaibahan gid nindo permi, hasta sa katapusan nga tiyempo. Si Jesus ay may labaw nga gahom kay Satanas, sa kasalanan, kag sa kamatayan. Siya ay nagatao ng espirituhanon nga kabuhi sa tanan nga mga nagasunod sa iya. Kagusto niya nga itaon niya ini nga mensahe sa kada isa. Ang ika-24 nga litrato, ang panguntra nga armas nga gingtao ng Diyos. Ipeso 6:10. Gingperde ni Jesus si Satanas. Sa ining litrato, ginapakita sa aton nga ang pagkabuhi bilang Kristiyano ay pakikipag-away kay Satanas. Ginatudlo ni Pablo sa mga nagatuo nga kahinangyan kita magpakatibay paagi sa aton pagkipag-isa sa Ginoo kag sa bulig ng iya gahom. Ngani, para malabanan naton ang tanan nga kalainan nga himo ng dyablo, kahinangyan isuksok naton ang mga armas nga gingtao sa aton ng Dios. Kay siling ni Pablo, ang kalaban naton hay bukon mga tawo, kundi mga pinuno, mga gabhanan kag mga miugdumayan ng kaduyom nga yari sa kalibutan, ang mga espiritu ng kalainan sa ibabaw. Ngani ginapasuksok sa aton ang armas halin sa Dios, agod makapreparar kita. Siling pa ni Pablo, himuan nindo nga sinturon ang kamatuuran, ibutang sa dughan ang armas ng pagkamatarong, kag isuksok ang sandalyas ng pagiging preparado sa pagwali ng maayong balita ng pakipaghusay sa Diyos. Dayan nindo pirmi ang taming ng pananalig kay Kristo bilang panangga kag pangpatay sa tanan nga nagadayab nga indya ni Satanas. Isuksok nindo ang helmet ng kaluwasan, kag bitbitan nindo ang espada ng tao ng Espiritu. Inihaywaya ning iba, kundi ang hambay ng Diyos. Initanan hay mahimo naton paagi sa mga pangamuyo. Ngani, siling pagid niya. Mga muyo kamo sa tanan nga oras, paagi sa bulig ng Espiritu. Ngani pirmi kamo nga maging preparado, kag padayon nga mga muyo, para sa tanan naging pili ng Diyos.